Ayan, good afternoon class, good day, good morning, good evening, whatever the time it is na pinapakinggan nyo itong recorded discussion natin. So today, our topic will be about gender discrimination and inequalities. And before I proceed with the discussion, disclaimer lang, kung may mga naririnig kayong background noises, pagpasensyahan nyo na. But I will try my best na mapakinggan nyo or mas lalakasan ko ng konti yung boses ko. Okay? Wait lang. Yan. Okay. Gender discrimination. So, this is the unequal treatment and bias based on gender leading to systemic disadvantages for women and gender minorities. So, ang gender discrimination class, think of it like a game na kung saan merong rules. And iba't iba yung rules na yon depende kung lalaki ka ba or babae or any other type of gender. Hindi kasi siya about gusto mo lang yung ibang gender. Pero tungkol to sa isang grupo na kung saan paano tayo makakakuha ng more power, more money, and more freedom habang yung ibang grupo ay nag-aalanganin. Okay? And meron tayong dalawang mentalities. Unahin muna natin si machismo. So, sa iba't ibang cultures kasi, merong mga history and religion, may mga gender roles, and yun nga, nahati sila sa dalawa, si machismo and Marianismo. So, si machismo, naniniwala sila na being manly means being dominant, being strong, and in control of everything. Parang ang sinasabi sa machismo kasi no, I am the boss, hindi ako iiyak, and ako ang gumagawa ng rules. So when we say machismo class, it is being in male superiority. Lalaki, pag machismo. And nakaka-pressure to sa mga kalalakihan kasi hindi nila pinapakita na weak sila. Weak yung emotions, hindi or weak sila sa lahat ng aspect. Hindi nila pinapakita yon. And they suggest na mas superior sila kaysa sa mga babae. And with that, this often leads to men controlling their families or ginagamit nila yung aggression para ma ma-prove nila na totoo silang lalaki. Okay? Ayan. According to your slide, as you can see, emphasis on strength, dominance, and control. And it often results in the devaluation of femininity, and they are aggressive because of their masculine pride. Next, we have Marianismo. So, Marianismo, um, it is the opposite naman. Ito yung idea na ang good woman or ang mabuting babae, para siyang si Virgin Mary dapat. Dapat kapag Marianismo, it should be pure, patient, and willing siyang maghirap para sa pamilya niya. So parang more on the sacrifice side, ganyan. Ang sinasabi kapag Marianismo, no, kailangan unahin ko sila bago yung sarili ko. Kailangan manahimik ako para merong peace. And dapat meron akong moral kasi ang puso ko palaging nasa bahay. Yun ang Marianismo. Ang ano lang dito no, ang conflict lang. Oo, napipraise ang mga women bilang parang santo, pero meron silang limitation. Hindi nila magawa yung gusto nilang gawin kasi nga parang merong expectation sa kanila ang society na dapat ganito ka, hindi ka pwedeng maging superior, parang ganon. And it suggests that a woman's only value ay yung pagiging nanay, pagiging asawa na hindi nagrereklamo. Ang hirap maging nanay, ang hirap maging asawa. Ayan. Wait lang. Okay, may maririnig kayong baby kasi nag-aalaga ako habang re-record ng discussion. Okay, next. Um,
Saan nga ba nanggaling yung Makismo and Marianismo? So, long ago, during the colonial times, yung mga laws, yung mga social structures na tinayo, binigay yun sa mga lalaki. Lahat ng legal power na bigay sa lalaki. So, in religion, dali lang double check ko lang. Ayan. And sorry na kailangan kong putulin class kasi kukulit yung baby ko. Yan, sa religion naman, merong mga certain interpretations ng mga religious figures and sinasabi sa mga babae na kailangan nilang maging submissive. And pag sa lalaki naman, kailangan sila yung head of the house or head of the family. So, how do Marianismo and Makismo work together? So, meron silang dalawang mentalities, parang lock and key. Sa Makismo, no, sinasabi na they should lead and Marianismo says na ang mga babae dapat sumunod. And dahil dyan, nagkakaroon ng cycle na kung saan mahirap para sa babae na maging leader or para sa lalaki naman na maging stay-at-home dad without without the society judging them. Kasi 'di ba ngayon nagiging baliktad na. So ang babae, pwedeng sila na yung nagiging superior dahil sila yung may opportunity to work. At yung tatay nagiging stay-at-home dad. So parang in this era, hindi na applicable na kailangan ang babae na sa bahay at ang lalaki siya ang nagtatrabaho. Actually, to be practical, kailangan sana magtrabaho both mom and dad or men and women. Okay, wait. Okay, next we have yung characteristics ng Makismo. So, Makismo, kagaya ng sabi ko kanina, sila yung tough guy. Ito yung idea na kung saan being a man means kailangan mong maging malakas and kailangan ikaw ang most powerful person sa isang lugar or in the room. Ang mga lalaki, tinuruan kasi silang maging tough. Dapat hindi takot and they should never cry. Nakikita sila as sole providers and also sila din yung protectors. Sa mindset na to, madalas kasi nakikita as normal para sa mga lalaki na alam niyo yun, mag-date ng maraming babae. Pero ang mga babae, they are expected to stay strictly faithful. Parang ang unfair, di ba? Ang lalaki, pwede silang mag-date kung kani-kanino, sino-sino, kahit ilan pa yan. Pero sa babae, hindi. Bakit kaya? Kasi 'di ba, kapag sinabi nating Marianismo, kailangan pure, which is very unfair. Pero hindi ko sinasabi na mag-cheat kayo Yan. Because of this view, yung mga lalaki, sabi nila, they should be in control. Kailangan yung mga lalaki, sila yung sila yung gagawa ng mga decisions para sa pamilya. Pero minsan, yun nga, sabi ko kanina, nagkakaroon ng unfair treatment and also violence kung yung control na yon is na-challenge siya. Yan. Pwedeng mag-lead into violence. Next, we have Marianismo, characteristics niya. So, Marianismo is named after Virgin Mary. Ito yung idea na kung saan ang good woman yan, is someone who is patient, mabait, and nabubuhay lang siya para nabubuhay lang ang Marianismo para magsilbi. Yun, which is hindi nga maganda. Ang trabaho ng babae ay nakikita lang as pag-aalaga sa mga anak, sa bahay, and kahit yung sarili niyang pangarap at yung career niya, parang nasasantabi kasi gusto niya or dapat as woman ay gawin niya munang masaya yung nasa paligid niya bago yung sarili niya. Ang babae, she is expected to be sacrificial, kagaya ng sinabi ko kanina. Ibig sabihin, kailangan niyang i-give up yung sarili niyang pagkain, yung sarili niyang oras,
sarili niyang kasiyahan para masigurado lang na yung pamilya niya nakukuha yung pangangailangan nila. Kung ang lalaki, siya ang boss sa bahay, ang mga babae, sila yung spirit of the house. She's expected to be pure. And kailangan turuan niya yung mga bata, yung mga anak, how to be good people or how to become a good person. These characteristics of Marianismo and Makismo, it matters kasi nagkakaroon nga tayo ng unbalanced scale. Kasi sinasabi na kung ang mga lalaki, they can't be sensitive or caring, sinasabi din na ang mga babae, hindi rin pwedeng maging leaders or maging ambitious and nagkakaroon ng limitation yan sa lahat. Okay? So, nagkakaroon din ng pressure kasi ang mga lalaki, ang mga lalaki daw, sila yung alpha. And ang mga babae, kailangan lagi silang perfect. So, dahil doon, nagkakaroon ng pressure. And also, it's changing. Maraming tao ngayon na nare-realize nila na ang mga lalaki, pwede silang, maging nurturer. And ang mga babae, pwede silang maging strong providers, kagaya ng sinasabi ko kanina. So, we are moving toward a world na kung saan yung character natin as male and female, nagmamatter yan kaysa sa old roles. Okay? Next, we have yung modern impacts and resistance. Okay, so, ang Marianismo and Makismo, nagkakaroon sila ng reinforcement of roles. So, kapag pinagsama mo sila, nagkakaroon sila ng, nagkakaroon sila ng mga mentalities na hindi natin ine-expect na pwede pala. Okay? So, una, we have to reinforce yung mga roles natin. Hindi porket sinabi natin na ang mga lalaki ay dapat sila ang mag-lead, ang mga babae dapat susunod lang sila. Nagkakaroon ng wall kasi na kung saan matatrap na yung tao. Pwede din naman na, 'di ba, baliktarin natin ang mga lalaki magiging sila muna yung mag-alaga sa mga anak, magluto sa bahay, ganyan. Yung mga babae, pwedeng sila maging CEO or boss. And they might feel like, pag nangyari yun, binibreak nila yung traditional rules. Okay? Another is nagkakaroon ng social contradictions. Ang mga babae, pwedeng sabihin sa kanya kasi na, dapat meron kang moral na puso na kung saan dapat nandun ka lang sa bahay. Pero nandun siya sa bahay pero wala naman siyang power para magkaroon ng financial decisions kasi sabi nga sa Makismo, lalaki ang boss. So dahil diyan nagkakaroon ng stress, unhappiness, and arguments within families. Dahil nga diyan sa gender roles na yan. Okay? Dito tayo sa contemporary implications. So bakit nga ba kailangan nating kailangan natin tong maintindihan. Kasi itong mga old ideas na to, they still affect us in the modern world. And merong dalawang ways. Una is yung doon sa equality. Itong mga mentalities na to, para siyang stop sign for progress. Kapag ang society naniniwala sila na ang mga lalaki ay naturally superior and ang mga babae, they are naturally sacrificial, it may lead to yung pay gap na kung saan ang mga lalaki iniisip nila na ang trabaho nila is worth more money kaysa sa babae. And another, nagkakaroon ng unfair chores na kung saan ang mga babae, dapat sila lang ang naglilinis at nagluluto. Ang hirap kaya class no na sabi natin, kunyari, housewife. Ang hirap kaya nasa bahay lang kasi maghapon nagtatrabaho, walang pahinga, tapos walang sweldo. Unlike sa mga nagtatrabaho na, yes, pagod ka,
pero meron kang sweldo. No? Kaya ang hirap nagkakaroon ng unfair chores. And also merong limited leadership. Kasi kapag iniisip lang natin na ang mga lalaki, sila lang yung malakas and they are enough to lead countries or companies, paano naman yung potential ng mga babae? 'Di ba? We also have yung cultural resistance na kung saan maraming nagsasabi na sa buong mundo na tama na yung traditional gender roles natin na pinag-uusapan. Kailangan i-challenge natin yung old na tradition, yung old norms. Okay? So, dapat turuan natin yung mga lalaki kung paano maging kind, paano maging emotional, and paano i-share yung power na meron sila. And sa mga babae naman, kailangan turuan din natin yung mga babae na maging strong, maging ambitious, and dapat hindi sila nagsasakripisyo para sa mga, hindi dapat nila sinasakripisyo yung pangarap nila for everyone else. Yan. And hindi lang kasi sila babae, they are about equity na kung saan they make sure na lahat merong pantay-pantay na karapatan and opportunities regardless of their gender. Okay, next, we have the misogyny and misandry. So when we say misogyny, it is more than just not liking someone, pero ito yung deep-seated prejudice or hatred directed sa mga babae kasi nga babae sila or babae lang sila. Yun ang sinasabi. So, nanggaling ito sa old traditions na kung saan ang mga lalaki, they are seen as more important or dahil sila ang boss. Okay, wait lang. Ayan. May table dyan. Makikita nyo sa screen. No, unahin muna natin si misogyny. And, paano nga ba siya tinitignan in real life? Dahil dyan sa misogyny na yan, yung mga babae, they are looked down. No, parang mababa ang tingin sa kanila. Na kung saan mga boys, they make mean comments or jokes. And yung mga babae, they are hindi daw sila smart or hindi sila capable na magtrabaho. Ayan, dahil dyan nagkakaroon ng discrimination. Okay, wait lang. Naurong yung study mats niya. Saglit. Okay. And dahil dyan, no, nagkakaroon ng nalilimit yung tawag ito, nalilimit yung safety ng mga babae. Kahit yung sweldo nila limited, pati yung freedom nila. Okay? Ang misogyny, it is used to keep women na doon lang sila sa lugar nila. Kailangan ma-maintain nila yung system na kung saan ang lalaki sila talaga ang may power. Okay, yun ang sinasabi ng misogyny. Pag misandry naman, ito yung hatred or dislike or prejudice na directed naman sa mga lalaki kasi lalaki sila or lalaki lang sila. Nanggaling yan doon sa um, harm na caused by machismo or yung bad personal experiences. Pwede rin kasi siyang reaction, yung misandry, dahil doon sa against doon sa mga systems na nagkakaroon ng favor historically sa mga lalaki. Ang misandry, meron niyang negative stereotypes. Iniisip kasi natin na ang mga lalaki, they are aggressive, they are dangerous, or they are untrustworthy. And meron din silang mga dismissive attitudes. Like for example, sinasabi nila ng mga lalaki useless, mga lalaki sarili lang nila iniisip nila, and also sa misandry sinasabi na merong devaluing ng feelings, minamaliit ang mga lalaki kapag nagpakita sila ng pagiging vulnerable nila or pag nagpapakita sila ng emotion. Okay? Okay, next na tayo. So, saan nga ba galing ang
misogyny and misandry. Ang misogyny galing yan sa foundations of society or they are natayo sila into foundations of society. Sa hundreds of years, maraming laws, maraming traditions na ginawa ng lalaki for men. Dahil diyan, ang misogyny naging institutionalized. Ibig sabihin na ang misogyny naging parte yan ng batas or ng rules sa buong mundo, no? Ang misandry naman or misandry, nag-start yan doon sa response kasi nagkaroon ng unfairness or nagkaroon ng inequality nung mga nakaraan. So kung ang grupo ng tao is nasaktan sila or they are treated unfairly by men for a long time, nagkakaroon sila or nade-develop nila yung deep na dislike or nagkakaroon ng hostility na kung saan ine-express ng nasa misandry yung frustration nila sa mga misogyny. Okay, wait lang. Okay, so how do they show up? So sa misogyny, ang mga babae, they are treated like trophies or alam mo yung trophy wife, ganyan. Or mga bagay kaysa dapat itrato silang mga tao na merong feelings din at merong utak, no? And dahil diyan, para lang kapag sinabi kasi nating misogyny, nagkakaroon ng physical or emotional harm para lang ang mga babae is nandun lang sila sa linya nila na maging sacrificial, pure, patient, ganyan, or very demure. Sa misogyny, hindi pinapansin kung ano ang na-achieve ng isang babae. Mas binibigyan nilang pansin yung mga lalaki. And kapag sinabi mo sa babae na kailangan umarte ka or mag-behave ka according to what you're being told. Kasi pag hindi nila ginawa yun, sinasabi sa kanila na parang hindi ka babae, nakakahiya ka. Mga ganon. Lang, ayan. Dali. Sa misandry naman, ang mga lalaki, meron silang label. Kasi nga sila nga ang boss, 'di ba? So nagkakaroon sila ng huge generalizations like saying all men are aggressive or all men are lazy, all men are the boss. Na boss na minsan walang kwenta, mga ganyan. And kapag hindi natin pinansin yung mga problema ng mga lalaki, it affects them. Kasi they are expected to be fine. Kailangan hindi sila iiyak, kailangan tigasin sila. Ngayon, kapag nakita na ang lalaki ay weak or being unmanly, especially nagpakita siya ng sadness or vulnerability, nagkakaroon ng discrimination. Okay, kung kapag nagkaroon ng hostility towards sa mga lalaki, nagkakaroon ng bad motives. Kasi nga 'di ba, dapat kasi we assume that men are the bosses. Sila yung superior. Pero minsan, nagkakaroon nga ng hostility dahil nga lalaki sila, hindi pwede. Dapat pantay-pantay tayo. Parang mga ganon ang sinasabi niyan. Okay. Next, we have the manifestations of biases between misogyny and misandry. Ayan. Actually, na-explain ko na siya. Ayan. So, pwede nyo i-screenshot to para magkaroon lang kayo ng parang comparison between misogyny and misandry. Pag sinabi nating misogyny, ayaw nila sa babae. Pag misandry naman, ayaw nila sa lalaki. And when we say machismo, it is for the boys, men ang tinutukoy dito. And kapag sa girls naman or women, Marianismo. Huwag kayong malilito dyan.
Dito na tayo sa ayan, multi-layered nature of bias. Wait lang, double check ko lang yung study mats nyo. Next we have, ano ba yan na iurong ko? Intersectionality. Intersectionality, wait, yan. So, sa intersectionality, para siyang traffic intersection. Okay, so, example, you are standing in the middle of the road. So, pwede kang masagasaan ng sasakyan. Pero kapag nasa intersection ka, pwede ka namang ma-hit ng dalawang different directions, no? So, tinutukoy natin dyan yung misogyny and misandry. Nagkakaroon kasi sila ng cross, kumbaga. Hindi kasi pwedeng hindi sila nagbabangga. No? Lagi silang magkukross yan. And example niyan is um, yung mga kulay ng babae, hindi kasi tayo pwedeng mag-deal lang sa misogyny or dahil sa yung skin color niya, hindi natin siya pwedeng, ang tawag nito, hindi lang tayo pwedeng mag-deal lang sa isang bagay, kumbaga. Madalas, kapag ang babae na discriminate, meron merong nakikitang uniqueness or double version ng bias na kung saan ang mga tao, they judge her based doon sa being misogynist and being antay ito, being doon sa Marianismo at the same time. Another is yung lalaki kapag meron siyang lower income background or meron siyang specific na race or lahi, pwede rin siyang makaranas ng misandry. Kasi 'di ba nga ang mga lalaki, they are seen as naturally aggressive, and kapag nangyari 'yon, nagkakaroon ng combination with classism or racial bias. So, dito na tayo. Kapag ang misandry and misogyny, they are unchecked. Nagkakaroon sila ng poisoned well for everyone. Ibig sabihin, itong mga attitudes na to, nagkakaroon ng pader between genders. So, instead of working together para ma-solve yung mga problema, yung mga tao, they become suspicious or galit sila doon sa isang side. 'Di ba kasi nga may wall yan sa gitna. Galit sila doon sa other gender. And also, kapag naniniwala tayo sa mga negative stereotypes, ang mga tao, feeling nila na hindi sila totoo sa sarili nila. Ang mga lalaki, they might feel na hindi siya pwede maging gentle artist, or ang mga babae, pwede niyang maramdaman na hindi siya pwede maging firm leader kasi nga may identity cage na ang society ina-expect sila na dapat ganito sila. So dahil dyan, it leads to societal tension na kung saan everyone is frustrated dahil they are trying to fit doon sa boxes or doon sa identity na hindi naman nag-fit para sa kanila. So how are we going to combat yung itong mga to? So the changing world always starts with small and merong mga intentional actions. Kailangan meron tayong open conversations, of course. Pag-usapan, hindi yung itatago yung mga issues. Kapag kasi itatago yung mga issues na yan, hindi sasabihin, it will grow. And kapag sumabog na yan, it may be harmful to other people. So when we talk about them, we take away their power. Also, kailangan meron tayong empathy. So instead na i-assume natin na worst is yung worst sa isang tao ay because of their gender, we will try to understand kung ano yung experience nila. Parang putting our feet doon sa shoes nila para na maramdaman din natin kung ano yung
nai-experience nila. Kailangan din i-challenge natin yung ano yung normal or ano yung nakagawian. Kung may nakita kayong ibang gender na nakakaranas ng anong tawag nito, discrimination. So being in the modern era, kailangan meron kayong magawa. Hindi yung hahayaan nyo na lang na merong gender discrimination. Okay, dito na tayo. So, gender inequality at home. Hindi lang yan nangyayari sa labas. So, pati sa bahay. And alam ko makaka-relate kayo dito. Nagkakaroon ng division of labor. Sino ang dapat magtrabaho nito? Sino ang dapat magluto? Sino ang dapat maglaba? Ganyan. Kasi 'di ba pag sinabi nating maglaba, magluto, puro mga babae ang dapat gumawa niyan, which is hindi dapat. Okay, so sorry for the commercial, yung baby ko. Another is yung sa decision making. Sino ang dapat na may say? So this is about who gets to make the big choices. Okay, like for example, paano gagastusin yung pera, saan dapat tumira yung pamilya, and paano papalakihin yung mga anak. So in many cultures, ang mga lalaki sila ang nakikita as head of the household, like I've mentioned earlier. So ibig sabihin, yung opinion niya, it might carry more weight or he might have the final say kung ano yung pinaka-importante. Okay? Next, we have ayan, decision making na discuss ko naman na. Dito na sa socialization. Sa socialization, tingnan ko yung study mats nyo. Ayan. Meron tayong gender roles and emotional expression. Okay, so sa gender roles, no, meron siyang dalawang different factors or isipin nyo as different boxes, ganyan. So from, saan na yun? Nawala yung ano, yung study mats nyo, wait lang. Ayan. So from a young age, ang mga bata, they are observe kung sino yung dapat gumawa ng mga ganito, ng mga ganyan. So kung ang batang lalaki, nakikita lang niya is yung tatay niya nagfi-fix ng kotse, for example, and yung nanay niya nagluluto, iisipin niya na hindi pala ako pwedeng magluto. Kasi ang ginagawa lang ng tatay ko ay magkumpuni ng mga gamit. Dahil lalaki ako, yun lang ang gagawin ko. Okay, ganun siya. And dahil dyan, nagkakaroon ng limitations. Pwedeng hindi na magawa ng isang batang lalaki yung pagluluto kasi hindi niya nga nakikita. Or I mean, tama, hindi niya nakikita sa daddy niya na ginagawa yun or hindi tinuturo sa kanya. Okay, so para maputol yung ganitong tradition, kailangan sa mga anak ituro lahat. Hindi lang porket lalaki ka, ikaw lang ang magbubuhat, hindi. Dapat pati babae. So, ang lalaki dapat din maglaba, hindi rin lang puro babae. Dapat ganun sa household. Sa emotional expression naman, yan, tama ito ba yun? Lang balikan ko lang yun. Ayan. Parang naguluhan ako. Wait lang. Ayan, tama. Dito pa lang pala tayo. Okay, so sa emotional expression, ito yung pinaka isa sa importanteng lesson na kailangan ituro sa mga pamilya. Kasi for boys, lagi silang sinasabihan na huwag kang iyakin, kailangan lalaking lalaki ka, huwag kang cry baby, ganyan. So dahil dyan, they are taught na uh, acceptable sa emosyon ng lalaki na maging malakas at puro lang galit. Ang resulta niyan, dahil hindi na sila allowed na magpakita ng emosyon, magkakaroon sila ng magkakaproblema sila or mahihirapan silang i-handle yung stress nila. And also, they may have
struggle na magkaroon ng deep friendships in later life. Sa mga babae naman, they are taught to be nice and polite, very demure, ganyan. And they are encouraged na i-prioritize muna ang lahat bago ang sarili nila. At kung ganun lagi ang sasabihin, no, ang ituturo sa mga batang babae, ang mga girls feeling nila na hindi sila pwedeng magsabi ng no. Parang there is no room for mistakes. They are not allowed to say no, or also they are um not allowed to stand up for themselves kasi nga kailangan yung iba muna bago sarili nila. And dahil dyan, natatamaan yung confidence and mental health nila. Okay? Nagkakaroon din tayo ng inequality, especially sa access and opportunities. So, sa access in education, um, hindi siya kasi kasing dali na parang sakay ka lang ng tricycle, madali na ang lahat, hindi ganon. Nagkakaroon tayo ng inequalities. For example, dati, pwede ka lang mag-aral ng engineering kung lalaki ka. Tapos ang babae dapat sa nursing kasi nga may care, parang ganon. Ngayon, nagbago na. Pwede na lahat kahit anong course yan. Diba, pag midwifery, kailangan babae lang. Ngayon, meron ng student na lalaki for midwifery. So, e- everything is open for everyone dapat. Yung access to education. Sa bukod doon sa inequality na nararanasan sa school, no, meron ding bias sa curriculum and assessment. Ang mga teachers, sometimes they may unconsciously na matawag nila ang mga boys kasi nga they are known to be strong, they are known to be dominant. Kaya mas binibigyan nila ng chance na mag-explain ang mga lalaking students kaysa sa girls. And hindi nila tinitignan kung yung babaeng student ba ay meron ding maiko-contribute. As you can see dun sa mga textbooks, no, yung mga leaders daw, puro lalaki. Kaya parang naging mindset na ng tao na pag lalaki, magaling. Yun. And dahil dyan, nagkakaroon ng inequality. Also, pagdating sa mga penalties or punishments, no, um, ang mga lalaki, they are often punished more strictly because, yun nga, they are tough or they should know better. Yan. And naturally aggressive sila. Kaya parang kahit parusahan mo yan, okay lang. Kasi kaya nila yan. Parang ganon. And on the other side naman, ang mga girls, mas, ang tawag nito, iniisip nila na fragile, hindi dapat sila napaparusahan kasi hindi naman dapat sila mag-take responsibility sa mga actions nila. Okay, next we have yung socialization and friendships. So, nagkakaroon ng gender inequality pagka nakikipag-socialize tayo or with friends. And dahil dyan, no, may, yung mga gender, sometimes they might feel na hindi sila belong kasi nga, minsan, kunyari, pag sa boys, maglalaro kunwari ng bola, hindi nila isasali yung girls kasi nga, yung larong bola ay para lang sa lalaki. So, nagkakaroon tayo ng ito parang boundaries ba or parang wall na kapag lalaki ka, ito lang ang dapat mong laro at kapag babae ka, ito lang yung dapat mong laruin din. And bukod sa mga games or paglalaro, meron din yung hindi pwedeng maging magkaibigan ang lalaki at babae kasi nga may mga kanya-kanya tayong mga roles. Okay, wait lang. Yan. Nagkakaroon din ng bullying and harassment. Kasi bullying, hindi lang naman yan ibig sabihin being mean. Pero ang pagbubully, it is also about punishing someone dahil hindi siya sumusunod sa gender rule niya. So, nangyayari yan kapag kunwari nagkakaroon ng asaran, pwedeng sabihin niya na masyado ka namang malambot, baka bakla ka, mga ganyan.
or masyado kang tigasin, baka tomboy ka, mga ganyan. So, nagkakaroon ng harassment. So, yung mga students or mga bata na nakakaranas ng bullying because of their gender, madalas they are not. Ayan, saan na ba ako naputol kanina? I'm so sorry. Medyo naiistorbo ko kanina. Ayan, ituloy na natin, no? Um, Bukod doon sa gender-based bullying, meron din tayong digital world bullying or tinatawag nating cyberbullying na kung saan yung mga nangiinsulto sila or nagkakalat ng mga chismis para lang sirain yung reputasyon ng isang tao. Okay, yung sinasabi ko kanina na yung mga bata or mga tao na nabubuli because of their gender, minsan nafe-feel nila na they don't belong doon sa school or sa community. At dahil dyan, it may lead to lower self-esteem, pwedeng pag sa school naman nabully sila, they may lead to lower grades, they may skip classes, and also they may feel anxious and also depressed. Yan, doon pala ako nag-stop kanina. Okay. Okay, so next we have yung tinatawag natin the echo chamber effect. So, isa siyang digital and social phenomenon na kung saan yung isang tao nai-encounter lang niya or yung information or opinions na nagre-reflect and nagre-reinforce sa sarili nila. So, para siyang every time na magsasalita ang isang tao, parang bumabalik siya sa'yo, parang may nagawa kang hindi maganda and then babalik sa'yo in return. Parang ganon yung echo chamber effect. Pero sa digital siya and social phenomenon siya nangyayari. Okay, wait lang. Next, we have yung gender-based harassment. Actually, ito na yung sinasabi ko kanina. Yung kapag nagpakita ang lalaki ng pagiging feminine side niya, sinasabi niya na bakla siya, ganun. Pag yung babae mukhang parang tigasin, lalaki manamit, sinasabi tomboy, yan. Gender-based harassment. And yung mga long-term consequences, yung sinasabi ko kanina, like for example, doon nga sa school, pwedeng ang estudyante makakuha ng mababang grades, mag-skip ng classes, and so on. Yan. O, kumbaga mababa ang educational or academic performance ng bata. Yan. Okay, so nagkakaroon din tayo ng pressure para mag-conform or para sumunod sa kung ano ang ine-expect ng society na gawin natin based sa ating gender. So we have the toxic masculinity, especially sa mga lalaki. Dahil nga ang tingin ay dapat tigasin, dapat minsan nagkakaroon ng pressure na ah, manligaw ka na. Kung tigasin ka, kailangan mapasagot mo yung si ganito. Parang ganon. So, dapat pag ganon kasi, no, parang kailangan yung lalaki mag-fit in siya, no, sa society or sa kung ano ang sinasabi ng community sa kanya. Ganon din sa girls. Kapag ang girls, hindi pa nireregla or kunyari late bloomer siya, minsan nagkakaroon siya ng pressure sa sarili niya na, wala pa akong hindi pa ako nireregla o kaya ilang taon na ako, hindi pa ako nag-aasawa. Pero ni-pressure na ako ng pamilya ko. So, dahil dyan, natamaan pati yung ego nila. Nagkakaroon din sila minsan ng anxiety and also anxiety and depression kasi nga hindi nila nasusunod kung ano yung sinasabi ng society sa kanila. Okay? Ito na tayo sa consumer culture and body image. So, dito more on the advertising, yan, sa media. And ang sinasabi dyan dapat kapag ka lalaki ka, sumunod ka sa kung ano ang typical na itsura ng lalaki. Ganon din sa babae. Pag sa babae daw, dapat Coca-Cola body. Hindi naman lahat kayang makuha yon. So, nagkakaroon ng tinatawag natin na body shaming.
So, minsan 'no, yung mga kaibigan natin, sila din minsan yung nambubuli sa atin. Hindi man seryoso pero in a, sarcastic way. Like for example, "Be, ang medyo nagkakalaman tayo for today's video," yung mga ganyan. So, kahit sabihin man na pabiro, nakakasakit siya. Kasi siyempre alam niya sa sarili niya na medyo tabain siya, medyo hindi umaakma yung body shape niya sa kung ano dapat yung edad niya or kung ano yung itsura ng society. So, mapapaisip siya, masasaktan siya sa sasabihin ng mga kaibigan niya. Okay, health consequences ng mga ganitong pambubuli, gender-based harassments, and so on. Kagaya ng sinasabi ko kanina, nagkakaroon ng anxiety, depression, and body dysmorphia. When we say body dysmorphia, feeling nila hindi proportion yung katawan nila. Feeling nila, anong tawag nito? Feeling nila, yung nagwo-worry sila dun sa appearance nila and dahil dyan, gagastos sila ng gagastos. Ito na yung parang maa-addict na silang magparitoke, ganyan, kasi hindi sila kontento kung ano yung itsura nila dahil kailangan nilang umayon sa or kailangan nilang mag-conform sa society. And usually, common ito sa teenagers and young adults. Also, may mga harmful behaviors like eating disorders. We have different kinds of eating disorders like anorexia nervosa, wherein feeling nila mataba sila kahit na sobrang payat na and nagkakaroon sila ng restrictive diet. Yung isang kutsara minsan ng pagkain, feeling nila marami na yon para sa kanila. Okay, we also have bulimia nervosa. Sa bulimia nervosa naman, ito yung kain sila ng kain pero isusuka nila. Yan. May mga eating disorders na pwede mangyari. Pwedeng sobra-sobrang supplement ang iniinom. Yan. Or also yung sinasabi ko kanina na aesthetic procedures, yung cosmetic procedures, yung paritoke. Yan. Next is, yan, promoting awareness and education. So, how are we going to address itong mga gender inequality na to? Of course, you have to promote awareness. You as a student, kailangan alam ninyo kung paano mag-raise ng awareness sa mga ganitong inequalities. Especially, some of you are member of the LGBT community. Paano nyo i-raise or paano nyo sasabihin sa society na we belong as a member of the LGBT group or hindi man kayo member ng any gender, paano nyo i-raise yung awareness na lahat dapat kasali, dapat merong inclusivity. Of course, we have to do workshops, seminars, activities, and so on para matulungan na i-break yung stigma. Also, you have to empower the individuals. Yan. Yung tao or yung isang taong nakakaranas ng di lang siguro bullying, maybe a simple judgment based on their gender, encourage nyo sila na wag kang mag-alala, ganun. Parang magsabi kayo ng mga words of encouragement na para ma-boost lang yung motivation nila and also yung self-esteem nila. Also, it also applies sa school or sa community. Magkaroon tayo ng changes sa policy na kung saan, sorry medyo magulo yung baby ko, na kung saan, kung dati, more on the male and female policy lang, gawin natin siyang inclusive. Yung dapat lahat kasali na, regardless kung lesbian, bisexual, gay, and so on and so forth. They should be treated equally. Okay? And dapat yung protection na nakukuha ng male and female, dapat din na ibibigay sa third party or third gender. Okay, next we have yung gender crimes. So, gender crimes, ito yung criminal acts motivated by gender that disproportionately target individuals based on their identity or expression.
So sa gender crimes, more on the dahil nga, for example, bakla or gay or lesbian, nagkakaroon ng pananakit sa isang gender dahil feeling nila weak sila. Parang kunwari, bakla ka lang, wala kang ambag sa lipunan, parang ganon. So dahil sa inis nila o yung mga taong homophobic din, possible na makagawa sila ng crimes. Pwede nilang patayin, pwede nilang i-harass, pwede nilang kung ano-anong masasama na pwedeng gawin that will lead to criminal act. Okay? So we have first yung gender-based violence. Yan, we have different types of ano. So gender-based violence. So gender-based violence, ito ah yung mga mag-partners. For example, gay to gay, lesbian to lesbian, or whatsoever, same-sex gender, ganyan. Madalas itong nangyayari kasi minsan may misunderstanding and sasaktan na nila yung partner nila or sila mismo magkakaroon ng sakitan. Sexual assault, so kasama dyan yung pangmomolestya, pangre-rape, pamimilit na makipag-sex, ganyan, kahit ayaw naman. And also human trafficking. Pwedeng, dahil nga ganun yung gender nila, most likely, especially sa mga women and girls, pwede silang mabiktima ng mga to in terms of offer ng employment. Kunwari, mayroon opening na trabaho sa ganito, sasama sila, hindi nila alam na ah, yung pupuntahan pala nilang trabaho hindi maganda, hindi kagaya ng nai-promise sa kanilang work. Nagkakaroon ng human trafficking. And also femicide, papatayin yung babae intentionally dahil babae sila. Ayaw nila sa babae. So, ang gagawin nila, papatayin nila. Okay? Causes and risk factors of gender crimes. Bakit nga ba nagkakaroon tayo ng gender crimes? Kasi una, may mga patriarchal structures because of culture. Dahil diyan, alam naman natin na ang lalaki, they are dominant, they are superior, nade-devalue yung mga babae to contribute sa culture and dahil diyan nagkakaroon ng violence. Also, we have yung victim blaming. Okay, so sa victim blaming naman, ang sinasabi dito, yung mga, anong tawag nito, yung mga biktima, ay, asan na? Sorry, wait lang. Yan, sorry. Yung victim, siya na ngayon na biktima, siya pa yung ginawang may kasalanan. Okay? So, dahil dyan, nagkakaroon ng silencing effect na kung saan yung mga biktima ayaw na nilang magsalita. Kasi nga, pag nagsalita sila, may mangyayaring hindi maganda sa pamilya nila, and so on. Okay? So, isa lang yan sa mga cultural and risk factors of gender crimes. Let's proceed doon sa economic and educational factors. Dito naman, ang sinasabi dito, nagkakaroon ng gender-based crimes dahil mahirap ang mga tao. They are vulnerable. Dahil wala silang kakayahan na mamuhay, madalas gumagawa na lang sila ng violence. Like for example, pag nanakaw, yan, nanakawan nila yung isang tao and para lang mabuhay sila. Okay, wait lang. Okay, another is yung lack of education. Kapag hindi kasi nakapag-aral ang tao, no, though hindi ko naman nilalahat at hindi ako nande-degrade. Kapag wala siyang knowledge sa isang bagay, parang nahihirapan kasi siyang intindihin. So, kung hindi ganon kaano yung pag-aaral niya or yung education niya, it may lead to violence. Kasi nga wala silang knowledge about law, wala silang knowledge sa ano yung consequences na pwede nilang kaharapin kapag gumawa sila ng violence. So, mas maganda no na mag-add ng additional programs, especially sa mga mamamayan natin na in the marginalized
nabigyan sila ng access to education. Okay? I-cut ko muna dito no class. Itutuloy ko siya yung discussion mamaya ng konti kasi magwa 1 hour na din. And ituloy natin siya from impact of gender crimes hanggang huli. Konti na lang naman na. Okay, thank you class for understanding. Pasensya na kung medyo maingay. And I'll see you soon. Bye-bye.